Para mapaigting ang pangangalaga sa kalikasan at pagtugon sa epekto ng climate change, formal lang inilunsad ng Climate Change Task Force ang inaugural Multi-Sectoral Partnership Memorandum of Agreement Signing Ceremony nitong Hulyo 30 sa Baguio City. Bitbit ang temang Climate Action Now, nakipagkaisa at sinuportahan ng mga opisyal ng gobyerno na sina PIDEA-CAR Regional Director Martin Francia, Environmental Management Bureau of DENR-CAR Regional Director Engineer Jean C. Borromeo, NCSC Regional Director Attorney Luz Loretta Balisong at DTI-CAR Attorney Lorelai Vargas upang palakasin ang koordinasyon at sama-samang kumilos na maisulong ang mga programang nakatuon sa pangangalaga sa kapaligiran, kaligtasan ng komunidad at climate resilience. Pinangunahan ang programa ni Senior Deputy Commander Science and Technology for Environmental Progress Commander Major General Richard Nixon Gomez, STCOM Industrial Environmental Safety and Pollution Control Commander Major General Jerito Adige, SDCOM Reforestation and Biodiversity Commander Major General Modesto Buendia, SDCOM Environmental Protection Enforcement Commander Major General Clifford Gonadan. Inorganisa ang aktibidad sa pangunguna ng IESPCC Deputy for Operations Brigadier General Vincent B. Figueroa. Ayon sa kanya, ang nasabing aktibidad ay malaking tulong upang mapalakas ang ugnayan ng pamahalaan at iba't ibang sektor upang maisulong ang mga konkretong hakbang laban sa climate change at mahikayat ang mas maraming mamamayan na makiisa sa pangangalaga sa kalikasan. Organizing an event like this, very fruitful. Ang laki nung maitutulong niya sa advocacy ng Climate Change Task Force. As an officer of the Climate Change Task Force, gusto natin makipag-cooperate, collaborate at makipag-partner sa mga local government units. Binigyang din ni Gomez na ang kalikasan ay hindi lamang likas na yaman, kundi tunay na kakampi ng tao. Kaya mahalagang pangalagaan ito sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng bawat sektor ng lipunan. Ang climate change ay hindi problema ng isang tao. Hindi ito problema ng isang community. Problema ito ng buong Pilipinas. Problema ito ng buong mundo. Now, to be able to do that, kailangan natin ng suporta. Community, businesses, the government, the whole world. Nagpahayag ng suporta sa Climate Change Task Force si EMB Regional Director Engineer Jean C. Borromeo na ang CCTF ay isa sa pinakamahalagang katuwang sa pagpapakilos ng mga komunidad tungo sa mas malawak na partisipasyon sa mga programang pangkalikasan at climate action. Yung advocacy naman ng Climate Change Task Force, no, is napaka-noble, no? Talagang kasi yung problema naman natin ngayon, talagang hindi na natin ma-deny no? Parang, hindi naman yan totoong climate change na yan. But we are now experiencing it. Nakisa rin sa makasayasayang aktibidad ang iba't ibang ahensya at sektor, kabila ang Mines and Geosciences Bureau, Department of Trade and Industry, National Commission of Senior Citizens, at Classic Herbs Corporation para sa advocacy at pagsusulong ng waste management sustainability, pangangalaga sa kalikasan at aktibong pakikilahok ng komunidad sa pamamagitan ng mga science-based solutions na makakatulong upang maging matatag sa epekto ng pagbabago ng klima. Para kay Major General Jerito Adige, marami nang pinaghahandang aktibidad pagkatapos ng Memorandum of Agreement at tiniyak na handa na sila sa anumang hamong kakaharapin. Kami nag-lead, pero actually trabaho natin lahat ito for our health, for our family, for our surroundings and for the community. Kaugnay nito, nagsagawa kaagad ng Oplan Linis Kalikasan ng grupo sa Mines View Park na nilahukan ng opisyal ng barangay at 4 na CCTF Special Commands Officers nitong Hulyo 31 ng umaga. Naglinis ang mga officers ng CCTF, pinulot ang lahat ng kalat at nagrapeling sa gilid ng view deck para tanggalin ang mga naitapong basura dito. Venpong sila para sa mata ng Aguila Northern Luzon, matatag, matapang, matapat.